Siyempre mga best, ayan pag-usapan natin itong ang nangyari o itong ang ginawa kay Daddy Frankie pagkatapos ngang tinulungan, pagkatapos ngang tinulungan itong ang si Kuya Oliver. Si Kuya Oliver po sa hindi nakakilala, ayun yung lalaking tinulungan ni Daddy Frankie na 16 years pong nakakulong sa kanyang kulungan na pinabayaan ng kanyang mga kamag-anak. At syempre, nakita ito ni Daddy Frankie and of course, ito ay kanyang tinulungan, inahon niya doon and inuwi sa kanilang tahanan at doon nga ay inalagaan niya mismo. And of course, napakasakit naman sa isang tao na tinulungan mo na nga yung kanilang kamag-anak. Bye-bye, syempre, meron pang nasasabi yung kanyang mga pinsan. Ayan, yung mga kanyang pinsan, yung kanyang pinsan ba yun, yung nagsabi, no? And of course, ito po sinabi na si Daddy Frankie daw ay mukhang pera. Aba, syempre, ngayong may pera na si Kuya Oliver, abay habol na ng habol ang mga taong ito na kung saan sila yung mukhang pera dahil nga po silang mga tao hindi man lang nila tinulungan, hindi man lang nila inayos, ayan, yung kanilang kapatid o yung kaniyang pinsan na ganun nga yung nangyari na basta na lang pinabayaan na parang baboy na nandun sa kulungan. And syempre, yan po ay napakasakit sa isang vlogger, of course, napakasakit kay Daddy Frankie na mapakinggan o makita o marinig yung ganong dahil piniperahan mismo daw yung si Kuya Oliver. At syempre, hindi naman magkakaroon ng pera yan si Kuya Oliver kapag wala si Daddy Frankie na tumulong sa kanya mismo. Syempre, tinulungan na siya and of course, ito nga yung pera nito ay magpapagamot sa kanya. And of course, ayan, marami nga na po nagsasabi na huwag maapektuhan si Daddy Frankie sa mga sinasabi ng mga relatives nito. Yung hindi lang naman natin nila lahat, kundi yung iba lang naman na relatives na nagsasabi na dapat daw ay ganito, ganyan. Naman syempre, masakit din sa isang vlogger na ganun nga yung kanyang narinig. Samantalang, ayan, ang, ano tawag dito, ang bait niya na ang dami na niyang natutulungan, tapos ganun pa yung sinasabi sa kanya. And of course, alam niyo naman yung nangyari, nakikita naman natin kung ano yung kalagayan noon ni Kuya Oliver. At syempre, hanggang ngayon, nakikita niyo naman na malaking malaki na ang pagbabago sa kanyang lifestyle. And of course, hindi na siya nakaganon, hindi na siya yung kanyang doon na lang nagwi-waste o doon na lang dumudumi. Ngayon, very very nice at syempre may nag-aalaga po sa kanya. As in, inaalagaan po siya ng husto. At syempre, alam naman natin kapag inaalagaan yan, abay syempre yung mag-aalaga, syempre yan ay sinasahuran. Alam nga naman mag-aalaga ka ng tao na hindi mo sasahuran. Ayan. Yan nga si Daddy Frankie, syempre, sinasahuran niya yung mga tao niya. Syempre, ganun yun. And of course, kailangan din niya ng suporta para naman sa ganun, yung mga tinutulungan niya, abay, meron din siyang maibigay sa mga ito. And syempre, sa mga tauhan din niya na kasama niya. Ayan. And of course, ayan, maghintay tayo ng iba pang updates patungkol dito kay Kuya Oliver, ang taong 16 taon. Ayan, 16 taon na nakulong, ikinulong sa isang kwarto na kung saan wala pang bintana, na parang baboy ang ginawa dito ng 16 years. Could you imagine 16 years? Ayan, 16 years na binabasa-basa na lang doon, sinabasabuyan ng tubig. Ayan, so napakasagwa, kapag ganyan na, hindi naman daw nananakit, ang kaso nga lamang po dito, nagwawala daw kapag walang makain. Ayan, and of course, thank you so much sa inyong panonood. Maraming salamat po at sa uulitin, abay syempre tingnan natin ang kalagayan at syempre tingnan natin, hintayin natin kung anong updates. Ayan, sakali maging matino na, ito nga si Kuya Oliver. Maraming salamat. God bless and good luck. I love you all. Muama, chup chup. Bye-bye.